Mas pipiliin mo ba ang bagong 360 degree action camera ng Insta360 na X4 o ang bagong GoPro 13? Alin dito sa dalawang best pick mo? Etong dalawa na siguro ang top cameras na ginagamit ngayon ng mga content creators sa paggawa ng mga outdoor videos, lalo na kapag nagmomotor. Dalawang magkaibang camera, parehas maganda, pero may kanya-kanyang strength and weaknesses. Ang Insta360 X4 ay gumagamit ng dalawang lente para makagawa ng 360 degree videos at makuhanan ang buong paligid. Meron din single lens mode na pwede mong gamitin as your regular action camera. Habang dito naman sa GoPro ay ang inyong traditional action camera. Dito sa X4, pwede kang kumuha ng 360 degree videos up to 8K at 30 FPS. Habang dito naman sa GoPro, wala siyang ganong features. Sa X4, pwede kang mamili alinman sa dalawang lente kung alin dito ang gusto mong gamiting single lens na kayang mag-record up to 4K at 60 FPS. Habang mas mataas na resolution naman sa GoPro 13 na kayang mag-record up to 5.3K at 60 FPS. Mas crispy at mas maganda ang quality ng GoPro 13 dito. Sa kumpara na to, mas pipiliin ko ang GoPro 13. Ito na siguro ang malaking pagkakaiba ng dalawa. Once na sinalpakan na natin ang selfie stick, dito na papasok ang magic ng X4. Nagiging visible ang selfie stick sa footage at pwede mong kunan ng sarili mo ng third person perspective. Habang sa GoPro 30 naman ay ang traditional point of view ng may selfie stick para ma-record ang sarili mo. Sa X4, hindi mo na kailangang isipin kung saang angulo bang maganda, saan mo ba dapat itututok yung camera, kasi nga 360 degree yung action camera. Tsaka mo na isipin yung framing kasi pwede ka mamili ng frame kapag editing na. So pindutin mo lang yung shutter button na yan at good to go ka na. Habang dito sa GoPro 13, kailangan mo mag-focus kung anong shot ang gusto mo. Saan mo ba itututok yung camera? Ano ba ang dapat mong kunan? Aaminin ko minsan nakaka-stress lang kapag mali ang framing mo. For example, nasa malayong lugar ka at pag uwi mo ngayon ng bahay mo, pagkita mo sa footage, mali ang kuha mo. Ang laking hassle nun, ang masaklap doon, hindi mo na siya pwedeng ulitin. Isa sa pinagmamalaki ng mga action camera ay ang stabilization at kilala ang GoPro pagdating dito. Parehas smooth ang dalawa, pero habang tinitignan ko yung video, mas kalmado ng onte ang X4 kumpara sa GoPro 13. Let me know what you guys think. Parehas na camera ay gumagamit ng horizon lock, meaning pananatilihin niyang stable ang camera mo horizontally kahit anong ikot mo pa. Tignan nyo to, kapag ititilt natin ang dalawang camera, straight pa din ang kuha dito sa X4 dahil sa 360 degree na meron dito. Okay to sa mga action shots. Gesture control. Ito ang feature na meron ng Insta360 X4 na kung saan mapapadali ang pag-record nyo nang hindi mo na pinipindot ang kahit anong button dito sa camera. Ang kailangan mo lang gawin ay itaas ang kamay to start and stop recording. Sa GoPro 30 naman ay meron lang voice command na kung saan kailangan mong magsalita to start and stop recording. Convenient sa iba kasi hands-free ang feature. Pagdating naman sa mga water activity, parehas na camera ay waterproof up to 10 meters na walang diving case. Siguraduhin lang na secured ang mga lock sa gilid ng camera para walang problema. Siyempre, hindi mawala yung picture. Pwede kang kumuha ng photo sa dalawang camera na to na may magandang quality. With the X4, meron tong 72 megapixel at 27 megapixel naman dito sa GoPro. Pagdating dito, mas maraming features ang X4 pagdating sa mga photos. Pagdating naman sa timbang ng dalawang camera, ito na. Ang X4 ay may timbang na 203 grams habang 156 grams lang sa GoPro 13. Di hamak na mas magana ang GoPro kumpara sa X4. Which is kung ako ang tatanungin nyo, less stress sa pagkuha ng video. Pag ilalagay nyo sa loob ng bag, kapag gagamitan nyo ng selfie stick, less possibility na matanggal sa pagkakaigpit yung lock ng mount at also sa vibration. At ang pinaka-importante sa lahat bilang isang motovlogger, kapag ilalagay nyo na sa helmet nyo, hindi mabigat sa ulo. Siyempre, bilang isang rider, gusto natin magaan yung helmet natin, di ba? Pagdating sa battery, ang X4 ay may 2,290 mAh na kayang tumagal ng 135 minutes in 5.7K 30 FPS, habang sa GoPro naman ay may 1,900 mAh na kayang tumagal na 104 minutes lang in 5.3K at 30 FPS. Mas maganda ang runtime ng X4 kumpara dito sa GoPro 13. Pag-usapan naman natin yung mga filters. Dito sa GoPro 13, pwede nyo tong salpakan ng iba't ibang lente at automatic mababago ang settings ng camera nyo. Well, yung mga lente na yon hindi yung kasama sa box once na binili nyo yung camera. Binibili yun separately. Habang dito naman sa X4, hindi nyo pwedeng i-modify yung lente.
Guys, familiar ba kayo sa power magnet? Isa yon sa pinagmamalaki ng bagong GoPro 13 na kung saan pwede nyong i-charge ang camera nyo kahit na ulan pa. Kasi waterproof habang nag-charge. Para sa akin, malaking tulong yon lalo sa mga nagmo-motovlog dahil kahit na ulan at naubos na yung juice ng battery nyo, pwede pa rin kayo mag-charge. Well, obviously, hindi kasama yung kit na yun kapag binili nyo yung GoPro 13. Dito sinasalpak yun eh. Habang dito sa X4, ang traditional charging pa din. Gamit ang USB-C power source. Sinasalpak dito. Ngayon, subukan natin ang audio ng dalawang camera. Mga kilipais, andito tayo ngayon sa labas and we are testing the audio on both camera dito sa Insta360 X4 at ang bagong GoPro 13. Andito tayo ngayon sa tabi ng kalsada, may mga dumadaan na sasakyan at hindi naman ganun kalakas yung hangin. Medyo makulimlim lang at hindi naman tumuloy yung ulan. At pagdating sa audio, anong masasabi nyo? Alin dito mas maganda? Mga kilipais, andito tayo ngayon sa labas and we are testing the audio on both camera dito sa Insta360 X4 at ang bagong GoPro 13. Andito tayo ngayon sa tabi ng kalsada, may mga dumadaan na sasakyan at hindi naman ganun kalakas yung hangin. Medyo makulimlim lang at hindi naman tumuloy yung ulan. At pagdating sa audio, anong masasabi nyo? Alin dito mas maganda? Saan ba ako titingin? Let me know what you guys think pagdating sa audio ng dalawa. Pagdating sa mga modes, well, lamang na lamang ang Insta360 dito. Sa X4, meron tong tinatawag na Me mode na kung saan pwede mo nang skip yung reframing sa editing. Automatic na ipuposition ka ng Me mode sa gitna. Not to mention, yung invisible stick. Meron ding bullet time na kung saan may malupit na 360 degree slow motion rotation. At loop recording kung gusto nyo gawing dashcam yung camera nyo. For example, lalagay nyo sa kotse, lagay nyo sa dashboard, patong nyo lang, ayan, mag-loop recording na siya. Okay, kung gusto nyo ng security sa pagmamotor, kabit nyo lang kung saan man, sa helmet, sa handlebar, sa side mirror, up to you. Salpak nyo lang, yun. Ayan nyo lang siya mag-run. Ang iba sa atin gusto agad ng agarang editing pagkatapos agad kumuha ng video. Diyan ngayon papasok ang AI mobile editing ng Insta360 X4. Isang pindot lang, edited na agad ang mga videos nyo at pwede nang i-upload sa kahit anong paborito nyong platforms. Maraming features at higit sa lahat, libre gamitin. Hindi katulad dito sa GoPro, kailangan yung bayaran yung subscription para magamit nyo yung AI editing sa app nya. Ito na ang pinakahihintay nyo. Magkano ang dalawang camera na to? Ang Insta360 X4 sa ngayon, mabibili nyo to ng 30,990 pesos. Habang itong bagong GoPro 30 naman ay mabibili nyo for 25,990 pesos. Okay, final verdict sa dalawang camera. Isa ang GoPro 13 sa may pinakamagandang action camera na gumagamit ng single lens. Yes, may mga nilagay sila na upgrades, mga ilang features, pero hindi mo maipagkakaila na ito pa din ang same specs ng last year's GoPro 12. Pero overall, kung ako ang tatanungin nyo, mas pipiliin ko ang X4. Dahil sa camera na to, marami na akong magagawa. Especially gaya nitong kumuha ng 360 degree video na magandang quality dahil 4K resolution ang magkabilang lente. Also, mas maraming features sa mga offer ng X4. Pero kung kayo ang papipiliin, alin dito sa dalawa ang gusto nyo? Ang Insta360 X4 o ang bagong GoPro 13? Let me know in the comment section dyan sa baba. Guys, kung naghahanap kayo ng action camera na halos pares ng itsura ng GoPro Hero 13 at same specs ng Insta360 X4, I think mas better pa. Say no more dahil ilang tulog na lang ilalabas na ng Insta360 ang bagong Ace Pro 2. Asos na wala pa tayo masyadong balita kung ano mang may offer ng bagong Ace Pro 2 pero may mga mangilang-ilang akong nasagap. Sa ngayon, ang alam natin mas pinaganda nila ang audio performance na may bagong algorithm at hardware design. So kung may mga wireless microphone kayo or mga Bluetooth microphone, I think pwede na sa Ace Pro 2, which is para sa akin bilang isang motovlogger, malaking tulong yun. Also, in-enhance nila ang low light performance sa bagong Ace Pro 2. Dude, okay na nga ako sa low light ng Ace Pro Pinino pa nila. At ang matindi pa doon, removable na yung lens sa bagong Ace Pro 2. Dito kasi sa una, hindi pa So kung gusto nyo magpalit at maglagay ng mga filters, pwede na doon. Sa ngayon, yun lang po muna ang alam natin kung anong may offer ng bagong Ace Pro 2. Malaman natin kapag lumabas na. Pero dito muna tayo sa dalawa. Kayo mga kitipais, ano ang best pick nyo? Ang bagong GoPro Hero 13 o ang Insta360 X4? Let me know in the comment section dyan sa baba. Kung nag-enjoy kayo sa video na to, kindly leave a like. At kung mahilig kayo sa mga ganitong content, huwag kayong mag-alala dahil nasa tamang channel kayo. So make sure to press that subscribe button dyan sa baba. Magliliw-liw muna ako sa lugar na to dahil ganda ng vibes At see you sa next content.